Tuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng Liquor Control Board of Ontario o LCBO at ng Union. Pero umaaray na ang ilang negosyo sa limitadong supply ng alak na hinaharap sa probinsya. May report si Paula Saraza. On a weekend that's busy and we have an event, usually they book bottle service. We usually nako-consume namin siguro mga 3 to 4 bottles for the bottle service and another 4 bottles for yung mga shots. 2 linggo na mula nang magwelga ang mga manggagawa ng Liquor Control Board of Ontario o LCBO, pero tila wala pa ring usad ang negosasyon at wala pang kasunduan. Isa lamang ang Filipino-owned business na Maharlika's Resto Bar sa libo-libong mga negosyong apektado ng strike. We experienced last weekend, merong gustong bumili ng bottles from us but we cannot sell it because para nga sa restaurant lang. Gusto nila i-take out yung bottle. So we can't do that kasi hindi kami pwede magbenta ng by the bottle at hindi ko-consume sa restaurant. Ayon sa bartender at co-owner na si Jeff Tan, maraming negosyo ang umaasa sanang makabawi ngayong summer. Pero malaking pagsubok ang limitadong supply ng alak. Sa natitira niyo pong stocks ngayon, mga gaano pa katagal ito tansya ninyo? So far baka itong weekend, kaya pa. And maybe meron pa matira konti for the next week. Pero for now, I think maybe it will be resolved but we don't know yet. Mula Miyerkules ng umaga, nagbalik bargaining table na ang LCBO at ang Union. Bukod sa dagdag sahod at permanent full-time jobs, panawagan din ng Union na protektahan ang public revenues ng LCBO na posibleng maapektuhan sa plano ng probinsyang pagpapalawak sa alcohol market. Simula ngayong araw, pinayagan na ang pagbebenta ng ready-to-drink cocktails sa mahigit 400 lisensyadong grocery stores. Pwede nang bumili ng mga alak sa tindahan ng mga consumer sa mga darating na araw. Sa pahayag ng marketing manager ng Wine Rack, mabilis na tumaas ang demand at customer traffic sa kanilang mga tindahan mula nang magsara ang halos 700 LCBO stores sa probinsya. Anitan, sakaling hindi pa rin matatapos ang strike, pinaghahandaan nila ang posibleng pag-angkat ng alak mula sa Amerika. Sana pumayag sila na we could use the alcohol from duty-free or sa US or other province na pwede magbenta ng yung major brands. Kasi if we're gonna bring in yung mga distillery natin na local produce ng Ontario, baka hindi naman magustuhan ng consumer, mag-iiba yung lasa. So they have certain preference kasi sa alak eh. Umasa ang publiko sa unang plano ng LCBO na pagbubukas ng piling mga tindahan kung patuloy pa rin ang welga matapos ng 2 linggo. Pero sa pinakahuling pahayag ng korporasyon, mananatiling sarado ang mga LCBO stores sa kabuuan ng welga. Wala pa ring detalye kung kailan ito matatapos at mareresolba. Paula Saraza, Omni News, Toronto.